So yan mga idol, good afternoon. No, so eto na mga idol, no, tatalakayin po natin ngayon tungkol po sa isang babae na nagba-viral po na nagdudura, no, sa loob ng simbahang Katoliko. So yung nagdudura po sa holy water, no, ng simbahan. No, so ayan mga idol, ito na. May abogado na po na nagsasalita kung ano po yung isasampa na kaso para sa kanya. So ayan mga idol, no, pakinggan natin itong abogado na to dahil may 3 kaso po na pwede isampa po para sa kanya. So ayan mga idol, panoorin natin. Unsa bay mga kaso nga mahimong ipasaka batok niadtong usa ka babae nga vlogger nga nang luwa sa holy water sud sa usa ka simbahan nga Katoliko. Sa kasong kriminal, 3 ka mga kaso ang mahimong pilian para ipasaka. Una, ang kaso nga offending the religious feelings under Article 133 sa Revised Penal Code. Ngano, sa iyang pagpangluwa sa holy water, nakahatag siya og kasuko, kasagbuyo o pag-insulto ngadto sa pagbati sa mga magtotoo. Ikaduha, mahimong apasakan og kaso under Article 327 sa Revised Penal Code, malicious mischief. Ang iyang pagpangluwa, naghatag og kahugaw sa holy water nga butang sa simbahan, nagkahatag kini og kadaot. Og ikatulo, unjust vexation under Article 287 sa Revised Penal Code. Ang iyang gihimo unjust vexation tungod kay nakahatag kini og kahasol o kasagmuyo sa panghunahuna o pagbati sa mga magtotoo. Dugang nini pwede siyang ig-on og kaso nga damages pabayron og danyos under Article 2199 sa New Civil Code.